ito. Palapakan nga po muna natin ng Diyos sa buhay. Grabe, pinay nga po na ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay dahil patuloy na po tayong hinayaan Like, na share, maranasan po na subscribe. magpuri, umindak, di ba? Magtaas ng kamay, di ba sa Diyos, umawi. Di ba, iba kasi wala nang tingin. Wala na silang paa, wala na silang kamay. Amen. Pero salamat sa Diyos! Woo! Puri ng Panginoon dahil patuloy po tayo makakapagpuri. Ano man po mangyari sa ating mga buhay, ay magpupuri pa rin tayo sa Diyos. Amen. Masaya ba kayo? Amen. Amen. Pinagpala po ba kayo? Amen. Amen. Nung kanina pa lang po, pinagpala na kayo eh. Amen po ba? May mga pumunta nga kanina eh. Hindi nila alam, alas 3 po ba na kumain. Amen. So, hindi po natin nasabi. At sa oras na to, tayo po'y dadako sa pagpapatotoo po, pagpapasalamat po sa ating Diyos na buhay, kay Jesus Christ, sa buong isang linggo po na ginawa niya. Amen. Naniniwala ako na maraming mabubuting bagay ang ginawa po ng Panginoon sa buong isang linggo na to sa ating buhay. Pangit man po yan, maganda, pagpasalamat po natin sa Diyos dahil behind niyan ay may ginagawa po ng Panginoon. At basahin ko muna po sa aklat po ng 2 Timoteo, chapter 1, verse 8, ang sabi po dito, muli, sa 2 Timoteo, chapter 1, verse 8, ang sabi po, kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo. Hello? Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Balakpakan nga po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos na makita po natin na kahit po nakabilanggo si Apostol Pablo, nagtuturo pa rin po siya na huwag kayong mahihiyang magpatotoo. Amen. Huwag kayong mahihiyang magpasalamat sa Diyos. Na kung ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa iyo, mabuti man yan, nangyari sa iyo, natanggap mo, di ba? Pangit man niya, ipagpasalamat mo sa Diyos. Kasi nga, tingnan mo si Apostol Pablo, labis-labis ang kanyang pagpapatotoo, pagpapasalamat sa Diyos kahit nakabilanggo siya. Amen. Yung iba nga, pag nabilanggo, Panginoon, ba't ako? Amen. Ba't ako yung nakulong? Ba't magpapakabay, nagsisip? Iba, amen. Pero si Apostol Pablo, dahil sa pagsunod sa Panginoon, kahit saan siya naroon, nagpapatotoo at nagpapasalamat siya sa Diyos. At sino po? Ang unang-unang hindi mahihiyang magpasalamat, magpatotoo sa ating Diyos na buhay. Taas mo ang kamay. Makabasaan. Ayun, sa buhay ko ni Mami Susan. Mami Susan. Balakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is God. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Nakauwi na sa mapalakpak, no? Pero sa ating sabi, hallelujah po lang po, no? Magandang hapon, mga natin sa Panginoon. Nabuhay. Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. Amen. Ay, isang linggong pagsubok, no? So, puri ng Diyos, no? Bagamat maraming pagsubok, and then pa rin yung nakakapit kang kay Lord, na hindi naman lang lingid sa inyong kaalaman ng ang dami kong alaga, na ang babae. So, puri ng Diyos. Bahala ng Diyos kung saan kami dalhin ng Diyos, kung hanggang saan kami magsama sa aking mga alaga. So, bahala ang Diyos. Ako pinagano ko na sa Diyos na lahat ng magaganap ay para sa Kanya. Amen. Oh Lord, kung sa tingin mo na ang iyong anak medyo nahirapan, ikaw ang magpapayapa po sa akin. Amen. So, bahala ng Diyos, basta ako pinagsabios ko na ang lahat. May ina naman na dapat magdesisyon, and then ang mga apo ko nagbakasyon naman sa akin. Pero salamat pa rin sa Diyos. Napakabait nila. Amen. So, sabi ko nga, punong-puno ako ng, minsan nawawala na pasensya, minsan naman. So, sabi ko nga, Lord, sorry po. Sabi nga ni Pastor Ronnie, nalalaglag daw yung kanyang bunga. Sabi ko, ganun talaga pag nasa Lord, punong-puno ng pagsubok ang buhay. Lalo na naglilingkod ka sa Diyos, hindi po yun. Sino ba gagamitin ni Satanas para subukin ka? Diba yung malapit sa buhay mo, malapit sa puso mo? Pero, bagamat ganun pa man, Lord, masalamat din ako sa Diyos sa kabila ng lahat. Dahil hindi matas ang dugo ko, wala akong diabetes, Salamat sa talagang Diyos.
purihin ang Diyos sa buhay ko. Buhay na nila at mag-asawa. Dahil pag nakahiga na kami, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil napag-usapan namin yung both side, Baliwag at saka Cavite. Sabi ko nga, Lord, ito inatang mo sa akin, bahala ka na kung paano gagawin. Ikaw nagdala, bahala ka na po Panginoon kung saan mo dadalhin ulit. Kung ano po mangyari sa buhay ng mga aking mga alaga o sa amin, sa akin. So basta ako, Lord, alam mo na hindi ako nagkukulang. Alam mo po, Panginoon, na ang mga batang ito dinala ko sa harapan mo. At madalas ako nagagalit pero hindi ako na hindi ako magkasala. Pasalamat ako sa Diyos, nandun pa rin yung kahit pa paano yung bunga ko, hindi nalalaglag. Kaya sabi ko, Lord, thank you so much. So, lalo na kagabi yung prayer and fasting, ang dami itong lesson na kuha doon. Kasi ako maganon ako Maganon ako, pero yung may laman, sabi ko nga, ganun pala yun, Mama Mary. Ayoko na magalit, tama na nga yun. Sabi ko ganun, ako rin nahirapan. So, bakit nga pala ganun? So, sabi ko, ayoko na magalit na ito namang isa. Wala naglago yung buwan. Sabi ko, sayo mo na mga bata naman yan sabi ko, darating ang panahon na lalago din sila sa Panginoon. Amen. Kung manatili sila sa Diyos. Saan man sila dalhin ng kanilang magulang o saan sila kung yung nagbakasyon o saan sila dalhin, bahala sila magpatuloy sa Diyos sa pagkatatalima na sila. No? So, sana po, masakit pero talagang hindi kailangan tanggapin dahil hindi naman akin sila. So, maybe na next week or unang week dahil pinapauwi na sila ng mama na sa Cavite. So, di ko alam. Basta ang akin, di ako nagkulang. Ginampanan ko yung pangako ko sa ina. Ginampanan ko sa pagdisiplina. Bagamat ganun lang ako magsalita pero never ko sila saktan. So, binilaan ko sila sa salita ng Diyos. So, purihin ng Diyos kahit paano nadala ko sila. Subalan ang Diyos kung saan sila dadala. Salamat at papuri, salamat sa Diyos. Nakala ko po ang salamat. Sino pa po? Hindi po nahihiyaan na magpasalamat, magpatotoo. Yun, sa buhay ko ni Mama Janice. Palakpakan niya po natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin niya po ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Nung nakaraan po ang ipagpapatotoo ko po sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Nung nakaraan po, basta pumunta po kami dun sa patay. Ang aking po ipagpapatotoo sa Diyos. Napakalalim po yung bahagi sa pagkatotoo namin. Halos isang baitang na lang po, papasok na siya sa loob ng bahay. Ay, di ba po, ang pastora po ay sinabihan po tayo na sa kabag ng Panginoon, pupunta po tayo sa patay, ganyan. Nung kami po ay umuwi na sa bahay, binubulungan ako ng Diablo na huwag ka nang sumama doon sa patay kasi napakalalim ng tubig, malamig, tapos maambon, masarap patulog ka na lang. Huwag ka nang sumama, may bata, nakasama. Idahilan mo yung bata, o kung ano pa man yung dahilan. Ay, di, ang ginawa ko po, hindi ko talaga pinayagan si Diablo. Kumbaga talaga, pinabaya ko yung katawan ko na, yun, nag-beat, at pumunta ko sa gawain na, yung sinabi ko yung pastor, at yung puno ko nandito na rin kami sa church, napakalalim po talaga sa papunta pa lang dito. Tapos umaambul-ambul pa, talagang ambulong ng Diablo, wag nang tumuloy. Isip ko, wag nang tumuloy kasi ganun. Alam niyo po, grabe, na-amaze po ako sa Diyos. Siyempre, habang nandito, sabi ko, naku, ang lamig. Pag nandun na kami nakababad ko sa tubig, binubulong ng Diablo nakababad ka sa tubig, ang lamig. Yun ang inaano ng Diablo sa akin, nakababad yung mga paa mo sa tubig. Pero kung napakabuti po ng Diyos, hindi ko na ito mataklain na pagdating namin doon sa wawa, walang tubig. Sabi ko nga, ang galing ni Lord, buti po, pinagtagot. Sabi ko nga, buti nga lang lumaban. Di ba po, tingnan niyo po, di ba, no? Kung halimbawa po doon sa time na yun, hindi ako pumunta. Sigurado pa nung ginawa ng Diablo. Yun, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na sa buhay po talaga pala natin. Di ba minsan, tinukon din tayo ng Diablo pag may nagawa po talaga. Yung pag may mga ganang sitwasyon. Pero po, isa lang po yung natutunan ko doon. Ano man yung sitwasyon, kinikilos tayo ng katawang lupa natin kasi yun lang po talaga yung buhay natin. Sumunod lang po pala talaga tayo at maunawaan po natin na doon po talaga sa dulo. Maganda po pala yung mga plano niya sa atin. Baka kasi hindi natin naunawaan kasi nga hindi pa po natin alam kung ano po yung nandun sa dulo. Ang ano ko lang doon talagang na-miss ako. Sabi ko nga kay Brad,
Salamat sa Panginoon, Brad, kasi napagtagumpayan ko po yung ginagawa ng Diyos sa akin. At yun po, talagang po, sa Diyos po lahat talaga ang kapurihan sa isang linggong pagkakita sa aking buhay. Pagkakita ko talaga yung mga pagsubo. Pero ano po talaga, ano man yung ginagawa ng Diablo, talagang pabayaan lang natin. Tapos yun po, ano na po talagang buhay natin. Ito na talaga yung buhay po natin. Yung mga po revelation ko kagabi, talagang inaano ako ng Lord na sa sitwasyon po pala talaga natin. Di ba po ngayon, ang daming pagsubok, ang daming inaharap, ano man yung mga sitwasyon, nasaan man tayong sitwasyon. Pero yung manatili po pala tayo ng tapat hanggang wakas, ay siya lang po pala talagang naliligtas. Ibig sabihin sa sitwasyon natin ngayon, nasaan ka bang sitwasyon? Malungkot, masaya? Ano ka man, ano man yan, pinagdaraanan mo eh, diyan ka lang. At dumarito ka sa Panginoon dahil napakabuti po ng Diyos. Kasama mo po pala talaga siya sa bandang huli. Hallelujah. Thank you. Salamat. Amen. Mabuti po. Sino mo po? Ang hindi nahiya. Ayun, sa buhay po ni Mama Mars. Parapahan na po natin ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sa araw na ito, alam niyo po ba na pagod ako ngayon, pero masaya ako. Hindi lang pagod na pagod. Pero masaya ako. Isa lang kasi ako lang ko eh. Yung isip mo, hindi mo dadamdamin kung ano man yung nararamdaman mo. Lagi mo iisipin na sa lahat ng ginagawa mo yung sa Diyos. Kaya walang dahilan ang tao ay maglungkot. Sa buhay ko, tulad ng mga sinasabi nila, puro mga pagsubok. Lahat naman tayo dumadaan sa ganung buhay. Pero hindi ibig sabihin na ipagsubok ka, malulungkot ka na. Kasi ang Diyos lagi nabibigay ng kagalakan sa buhay. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Isa lang ang alam ko. Ano niya pinagdadaanan ko mayroong Diyos. At magtatagumpay ako sa buhay. Salamat sa Diyos. Amen. Sa kapangyarihan ng Diyos ay hello. Parang may tumawag eh. Amen. Mabuti po ang Diyos. Magtatagumpay po tayo sa kanyang kapangyarihan. At sino ba po? Ang susunod na magpapatotoo. Ayun, sa buhay ko yun eh. Palakpakan na po muna natin ang Diyos sa buhay. Yung pinagkakita ko lang ay maraming salamat dahil nakatapa ko dito ay first time ko lang ito gagawin dahil kila Mami Lai and Daddy Lo. Kapasalamat ako dahil inabot kami hanggang dito and nalulungkot ako kasi uwi niya ako mga kapatid and ako ay pagpapatuloy ko pa rin ang nasimulan ko hanggang nandito pa ako and sobrang inspired ko kasi nagbago ako simula nung iba ko kasi yung buhay ko sa Cavite talaga. Parang hindi ko to alam yung pag-ano, and pati yung pagbabasa ng Bible dahil kaya dati lang Mami Lo, dun lang ako natuto. Makapen dito sa ano na to, sa opportunity na ganito. And sobrang ano ko talaga kahit sobrang nung mga nakarang araw, sobrang doon ko, nalungkot ako, sobrang disappointed, tas mga talaga, mga family problem and pantay umiyak ako and sobrang lungkot na lungkot ko talaga and pasalamat ako Mami La kasi hindi nga ako pinabayaan pati yung mga kapatid ko. Minsan wala akong ulam and wala naman ako mabigay and yun, si Mami La hindi ako miniwan ng hindi kumakain yung mga kapatid ko. Kaya sobrang pasalamat ko ila Mami La pati sa church na to. Amen. Tapos dito ko natutunan na iba talaga yung paglaki ka kabataan na wala kayong maalala sa inyo na matatanda ng mga simbahan, mag-church kasi dito nyo matututunan na disiplina and paano makatulong sa pamilya and talagang ibang-iba yung paglaki nyo pag galing kayo sa church. Naalala ko si Kuya PJ sa buhay niya. So, miss ko si Kuya PJ. Amen. Tunay na po na mabuti ang Diyos. Ay, pala na. Amen. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Uy, may bata sa may pintuan. Amen. Praise the Lord. Amen. Na nandyan po si Kuya PJ. Kasi hawig niya. Amen. Natunay na po na ang mga kabataan sa church ay talagang alam kayo may mga family problem, may mga problema. Amen. Sa sarili, sa pag-aaral.
Lahat ng aspeto ng buhay, pag nasa Diyos ka, kayang-kaya. Amen? Sino pa po? Ayun, sa buhay ni Daddy Boy. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos na Diyos. Amen. Napakabuti talaga ng Panginoon. Unang-unang, pasalamat po sa Diyos sa Proteksyon Gabay, mga pagpapala kung malang naranasan ng ating pamilya. Salamat din ako sa papasalamat sa Diyos. Buo na naman po yung mga anak. Dito, amen. At sa kapangyarihan ng Diyos, mananatili po siya sa kanilang kinukuhan. Amen. At mayroon akong pagpasalamat sa Panginoon sa nung nakalipas na linggo. Nang kami ay pumunta sa gawain ng Panginoon sa Santol, at nung kami ay umuwi na, di namin nasahan na ganun ang mangyayari sa daan. Amen. Pero nakita po namin talaga ito na talagang mabuti po ang Panginoon. Nandun po ang kamay ng Diyos. Amen. Habang kami ay pauwi na, dito kami duman sa looban ng Santol, biglang may tumawid na bata, ang bilis. Hindi, nakulat na ako, kala kong aso yung dumaan doon. Buti na lang nandun talagang kamay ng Diyos. Binigyan si Bratsani ng malinaw na paningin, maliksin nga kama at paa. Amen. Na krino niya agad at naibala ng bahagya yung manubela. Kung wala po ang Diyos, tiyak na magkakaroon si Bratsani ng problema kami dahil maaaring mananagot kami doon kung ang mangyari sa bata. At malaking problema din ng bata. Kung nagkataon, kung wala ang Diyos, naku, tiyak mapapahamak ko yung bata. At magkakaroon din po kami ng problema. Pero doon ko nakita talaga ang gabay at proteksyon ng Diyos. Kapag tayo po ay gumagawa para sa Panginoon, sinasabi niya sa Mateo 28 verse 19 to 20, na kapag tayo po ay utusan ng Diyos, huwag po tayo mag-alala. Dahil nandoon po ang proteksyon at pag-ingat po ng Diyos. Doon po naranasan at sa talagang salamat po talaga sa Panginoon na walang nangyari na masama sa aming lahat. At ang lahat po na yan sa Diyos po ang Amen. Amen. Napakabuti ng Diyos dahil yun, pag nasa Panginoon ka, talagang hindi ka magkakaroon ng problema. Si Satanas lang talaga no? Kung nakikita lang natin sa Satanas, baka pinagkukutuman. Labo. Amen. Pero mabuti ang Diyos dahil kahit sa anumang pong sitwasyon, kahit anumang pong estado na ating buhay, basta nasa Diyos tayo tutulungan at tutulungan po tayo ng Diyos. Sino ba po? Isa na lang ang magpapasalamat, magpapatotoo sa Diyos sa buhay. Sino ba po? Dahil sa buhay ko ni Daddy Jose. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. God is good. All the time. Mabuti ang Diyos. Salamat sa isang linggong pagsubok. Hinaharap natin yung mga problema. Kapasalamat ako sa Diyos dahil sa hininga ng buhay, buhay pa tayo ngayon. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. So, huwag natin babaliwanan sa buhay natin. Kahit wala tayong trabaho, wala tayong pera, ang importante, humihinga ka. Marami kang pera, subukan mo hindi huminga 10 minuto, mamamatay ka. Tulad ng isda, pag wala sa tubig, namamatay. Ang puno, pag wala sa lupa, namamatay. So, ganun din tayo, lagi natin isipin na mabuti ang Diyos. Salamat sa isang linggong pagbibigay ng kalakasan sa akin dahil ako'y naglalakad lang pag nahanap ng trabaho, so tinitiis ko yun. Sa unang Panginoon, binigyan ako ng isang bisikleta nasa labas. So, bagong-bago yun. So, nagpapasalamat ako sa Diyos, ginamit ng aking anak. So, ang bisikleta ko yung bago. Salamat sa Amen. Ngayon may papapala pang bisikleta. May gusto ng bisikleta dito. Hindi ko yun. Amen. At dinalaman po, no, ating pong... Kayo tumatawan. Hindi naman ito ang matawan. Amen. Dinalaman po ating pong pagpapasalamat. Alam nyo, church, isang dakilang bagay po na nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Nagpapatuto tayo na hindi natin ikinakahiya yung mga bagay, mabuti man yan o masama, na nangyari na gano'n sa ating buhay. Dakila yun kasi nandun ka eh. Amen. Nakarating ka pa rin sa Panginoon dahil po yun sa biyaya at kagandang loob ng Diyos. Amen. Pag lagi tayong papasalamat sa Lord, kahit gigising tayo sa umaga, kahit matutulog tayo sa gabi, magpasalamat ka kasi buhay ka eh. Buhay na buhay. Binibigyan ng hininga ng Diyos para maglingkod, magpuri, magbago, magsisi sa kanyang harapan. At welcome po natin
Ang susunod po na tatayo sa buhay po ni Ate Patoy. Tayo po ito kayo sa Panginoong Diyos sa buhay.